Pati naman ako inan na dapat hindi maliitin. No? Mhm. Dahil kahit bumababa yung kanilang approval rating, kahit tinatamaan sila dito sa kanilang mga negative advocacy, halimbawa sa intelligence funds, no? Ay mataas pa rin sila, sabi nga ni Michael, no? Ang sinasabi lang natin ay hindi na sila kasing lakas dati, no? At ang problema nila, ang feeling nila ay ganun pa rin sila kalakas. Kaya yung kanilang kondukta, yung kanilang attitude, yung kanilang mga pronouncement ay parang sobrang makapangyarihan pa rin sila. 'Di ba? Sabi ni ex-President Duterte, dapat nga yung intelligence fund na yan gamitin para ipapatay yung kritiko ng anak ko, si Congresswoman Castro. Imagine mo, sinasabi yan publicly, no? Sinasabi ng Duterte, dapat magkaroon ng tax boycott. No? Sabi ng kanyang mga alipores, katulad ni Banat Bay, dapat magkaroon ng people power. Sabi ni Maharlika, bilang na ang oras ni President Bongbong Marcos dahil merong parating na kudeta. Diba? Yan yung, ibig sabihin yung feeling nito mga to, ay sobra pa sila makapangyarihan na anything ay pwede pa nilang gawin. No? Yan yung, anong tawag dyan? Anong tawag dyan, Ina? Hubris. No? Hubris. No? Hubris. No? Maraming gumuguho sa mga ganyan eh. No? Nakita mo naman yung mga malalakas na mga diktador, malalakas na mga presidente, no? Biglang gumuho. Halimbawa, si Saddam Hussein, 'di ba? Napaka-powerful 'yan eh. San pinulot? 'Di ba? San pinulot sa Imburnal. Imburnal, no? Halimbawa, si Gaddafi, san pinulot? Sa Imburnal din, 'di ba? Yan. Nagtatago, 'di ba? Itong si Juan, si Mussolini, 'di ba? Anong nangyari, no? Et cetera. So, wag sila masyadong believe sa sarili nila. 'Di ba? Hindi yan habang buhay na nasa kapangyarihan ka. Hindi habang buhay na ikaw ay lahat ng sabihin mo masusunod. Yun yung sinasabi ko dito, contradiction, Ina, na hindi na sila ganun kalakas, bagamat malakas pa rin, no? Pero yung kanilang kondukta ay parang all-powerful pa rin sila.